nagpa-interview pa sa SMNI na natutuwa daw siya na merong ganong mga pagkilos. So, kita mo nga kaibigan, yung kanyang kaplastikan, kung paano niya sinasaksak ang ating Pangulo patalikod. Pag alis ng Pangulo, nandun pumunta siya sa rally. Siya ang caretaker ng bansa. Ginawa siyang caretaker ng bansa dahil wala ang Pangulo. Remember mga kaibigan, kasagsagan na noon. Kasagsagan ng mga maisog rally kung saan si Sara Duterte ay nagbibigay ng mga tarpaulin, resign PBBM, kasagsagan ng pagrarally ng mga maisog. At pag umaalis si PBBM, si Sara Duterte ang iniiwan as caretaker of the Philippines, pero sinasaksak ng ating Pangulo patalikod sa pamagitan ng pagpunta sa mga rally na yon na kung saan yung rally ay tungkol sa pagpapabagsak kay PBBM. Makes sense. Kaya, sino ba ang tunay na plastic? Siya ang tunay na plastic. So, yung sinabi niya mga kaibigan ng plastic daw, ang mga tao sa Manila ay nagsasalamin sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasama. Sila ang tunay na plastic. Diba? Plastic. Sila ang mga tunay na plastic. Yan. Business ng Duterte, droga, TYT gas. Alam mo, TYT gas, parang open secret na yun sa Mindanao eh. Yung sinasabi mo na business ng mga Duterte, droga, parang open secret na siya sa Mindanao. Kasi yung mayor ng Cagayan de Oro mismo ang nagsabi, di ba, na bantayan daw no yung mga truck na galing sa Davao na pumupunta sa Cebu na nagdadala ng mga goods, no, relief goods, bantayan daw. Kasi maaring meron daw nakapag ano sa kanya, nakapagsabi na pwede daw itong gamitin ng alam mo na, Duterte Network sa kanilang business, di umano sa parang open secret siya sa Mindanao na may ganun, no? Remember yung anak ni Paruhinog, yung vice mayor, anak ni Paruhinog, habang siya ay inaaresto. Di ba? Sabi niya dun sa reporter, kilala ng tatay ko. Kilala ng Pangulo yung tatay ko. May sasabihin pa siya, biglang sinarado ang pinto ng mga pulis para hindi na siya makapagsalita. Kasi malamang ikikwento niya, magkakilala yan kasi magkanegosyo yan. Di ba? Kasi di ba si Paruhinog, kilala siya na drug lord sa Cagayan de Oro. So, ano na natin doon, bakit hindi pinagsasalita yung anak ni Paruhinog? Bakit pinipigilan? Dahil ba meron silang ayaw ma-expose during that time? Diba? So, yan mga kaibigan, no? Eto, bagay guys, no, ngayon, si Trillanes, nagsampa na ng kaso si Trillanes, guys, no? So, binubuksan na ulit yung drug smuggling na sinampa niya, kinapulong, at saka kay Mans Castro. No? So, binubuksan na po, no? Isinampa po niya ulit yung kaso na drug smuggling kay Pulong at kay Mans Castro at sa iba pa, no? Kina Paeldon at sa iba pa, no? So, yan po mga kaibigan. Kung titingnan natin, ang tunay dito na talagang plastic ay walang iba kundi si VP Sara Duterte. Siya ang tunay na plastic. Diba? Yan. So, wag na wag po tayong boboto sa 2028 ng isang presidential na hindi kaya maging tao. Hindi kaya na maging civil sa kanyang kapwa. Dahil kapag ganyan po ang magiging Pangulo sa 2028, wala pong mangyayari sa ating bansa. Hindi po tayo uunlad. Diba?
So, unlike po sa Pangulo natin, mga kaibigan, talaga namang napakaganda po ng ginagawa ng ating Pangulo, no? At lahat po ay kanyang inaasikaso, wala po siyang pakialam kung itong taong ito ay talagang kalaban sa politika. Wala po siyang kulay-kulay. Ang Pangulo po natin ay patas po sa lahat. Diba? Patas ang ating Pangulo sa lahat ng ating mga kababayan. No? So, ito pa mga kaibigan, i-debunk natin na may i-debunk lang tayo. No? So, ito po ako sa mga kaibigan, pinapakalat po ng mga Dutertards, no, ng mga DDS na 22 classroom lang daw ang nagawa ng DepEd, no? Ang nagawa daw ng Marcos admin na classroom for 2025 ay 22 lang daw. Pagkatapos, kay Duterte daw ay 23,000, no? 23,000. Take note mga kaibigan ha, take note. Classroom ito, classroom. Take note guys, ipinagmamalaki nila ang 23,000. Na kung titingnan mo, 23,000 is nothing. Napakakaunti ng bilang ng 23,000. Kung totoo nga yan, kung totoo talaga na 23,000. Pero balita ko guys, the 23,000 is ghost, no? So, eto, tingnan natin na. Ito. Magre-real talk tayo dito. Kasi ito mga kaibigan, yan po 22 lang daw ang nagawa ng DepEd ngayon, no? Sa 2025 sa Marcos admin. Okay. Sabihin na natin halimbawa, sabihin na natin totoo, no? Pagbigyan natin sila, sabihin na natin, sige, totoo yan, totoo, 22 lang. 22 lang ang nagawa na classroom ng Marcos admin. Sige, pagbigyan namin kayo. Kunwari, totoo nga. Yan, totoo kunwari. Ito ngayon, ang aking argumento. Oh my God, alam niyo ba, mga kaibigan, nasa dami. TYT gas, ako Cebuano. Ay, pareho po tayo ng salita, no? Magkakaintindihan po tayo, no? Ang salita po namin, Cebuano, pero kami po ay taga Mindanao, no? Makasabot ko sa imong isulti kay Cebuano man po ang akong dialect, no? Cebuano, pero taga Mindanao po kami. Yan. So, ito po, no? Sabi niya, Madam, hindi ba budol ang classroom na sinabi ni Secretary Vince na 22 classroom lang nagawa ngayong admin? Hindi po DepEd, DPWH po. Ang sinasabi po kasi ng mga DDS, DepEd, no? Sa DepEd daw, no, na ng Marcos administration ay 22 lang daw. Yan. Ayan nga po mga kaibigan ang nakalimutan ng mga DDS. Kasi ang gumagawa po ng mga classroom, no, ay DPWH po yan. Ang implementation agency na tinatawag ay DPWH. Yan po ang nakalimutan ng mga DDS. Pero kanila pong inilalagay ito na DepEd sa panahon ng ating Pangulo ngayong 2025, 22 lang ang nagawa. Yan po ang sinasabi ng mga DDS. So, ito po ang argumento ko pagdating dyan. Okay, DPWH, pero yan ay classroom para sa DepEd, no? Classroom para sa DepEd. So, para sa akin, as a DepEd secretary, meron kang responsibility din, no? Meron ka ding responsibility para i-check, no? I-check mo kung ano na ba yung nagagawa ng DPWH. Para sa akin kasi involved dyan DepEd eh. Although ang implementing agency ay DPWH, pero bilang DepEd secretary, dapat ikaw ay mag-check ka rin, no? Check mo yung sa DPWH, ano na bang nangyayari? Kamusta na ba? Ilang classroom na ba ang napapatayo, no? Kasi kumbaga, departamento mo yun eh. Para yan sa mga para yan sa mga learners mo DepEd eh. Although hindi nga kayo implementing agency,
DPWH nga, pero para sa akin, dapat mo pa rin, kumbaga, dapat mo pa rin i-overseer, no? Kung kamustahin man lang kung ano na nangyari. Para ma-push yung DPWH, ma-push sila na gawin yung mga classroom na yan, no? Yan ang para sa akin, no? So, ibig sabihin mga guys, pagbigyan na natin sila, sige 22 lang ang nagawa ngayong 2025. Pero etong aking arguments. Oh my God, alam niyo ba ang nangyari? Ito, pakita ko sa inyo. Sa sobrang, kasi mga kaibigan, ang inaano nila dito, sinisisi nila DepEd no? Mga DDS DepEd under Marcos administration. Ito ang ipapaalala ko sa mga DDS. Nakalimutan niyo na ba na si Sara Duterte ay umupo na DepEd Secretary 2022 hanggang 2024? Kalagitnaan ng 2024? 2022 hanggang kalagitnaan ng 2024 si Sara Duterte ang DepEd Secretary. Naalala niyo ba yon? At naalala niyo ba na sinabi ni Sara Duterte na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education? So ito yung sinasabi ko, given na 2022 lang ang nagawa ngayon na classroom sa 2025, sinasabi ko nga na kung nangyari man ito, kung katotohanan man ito, malamang dahil ito sa kapabayaan ng past administrasyon ng DepEd na walang iba kundi si Sara Duterte. Remember mga kaibigan, ito po yung target ni Sara Duterte sa DepEd, no? Ito po yung target ni Sara Duterte. 6,379 classrooms. Target ito na dapat ay gawin, no? Sa panahon po ito ni Sara Duterte, guys. Panahon po ito ni Sara Duterte, Take note. 6,379 classroom ang dapat na kumpletuhin at i-construct. Ilan lang ang nagawa ni Sara? 192 only. Tingnan nyo, 192 only. Ulitin ko, pumapatak na 3.01% lang. Ito naman ang dapat na i-repair na classroom. 7,550 classrooms ang dapat niyang i-repair. Ilan ang na-repair ni Sara? Nasa 208 only. Pagdating sa porsyento, pumapatak lang na 2.75% ang kanyang na-repair. Target ito target ito ng DepEd. Pagdating naman sa last mile schools, meron siyang target na 88 last mile school na dapat ikumpleto. Pero ang nagawa ni Sara ay 3 only. So nakita natin mga kaibigan, si Sara Duterte, super incompetent. Na sinasabi ko nga, kahit gaano pa kagaling ang next DepEd Secretary, hindi kayang habulin ang backlog na iniwan ni Sara Duterte. Sa sobrang dami ng backlog na iniwan ni Sara Duterte dahil sa kanyang pagiging incompetent, hindi kayang habulin ng bagong DepEd Secretary. Hindi kayang habulin ni Sani Angara dahil napaka-incompetent ng ating DepEd Secretary noong 2022, 2023 at kalahati ng 2024. Siya ang DepEd Secretary. Super incompetent. Uulitin ko, target ni Sara Duterte, 6,379 classroom to be construct, pero ang natapos lang niya 192. Ito naman 7,550 ang dapat niyang i-repair, ang na-repair lang ni Sara 208. Ito naman 88 last mile school, ang nakumpleto lang ni Sara 3. Ganyan po. So kahit na sobrang galing ni Sani Angara as DepEd Secretary, hindi po niya kayang habulin ang lahat po ng backlog na iniwan ni Sara Duterte. At sa super dami ng kalat ng basura na iniwan ni Sara Duterte sa DepEd, hindi kakayanin ni Sani Angara na i-fix ang DepEd for 2 years dahil sa sobrang mga dumi, basura, kalat na iniwan ni Sara Duterte. But in fact, mga kaibigan, may nakikita tayo na progress sa DepEd. Alam niyo ba yung progress na nakikita natin sa DepEd, mga kaibigan?
Guys, katulad na lang ng kalat na iniwan ni Sara Duterte na napakaraming ghost students. Alam nyo ba, nabawi mga kaibigan, no? Tingnan natin yung balita. Alam nyo ba kung ilang milyon ang nabawi? Yan. Ito. Dito tayo sa may para malaman nyo kung ilan ang nabawi mga kaibigan. Okay? Nakalagay dito 100. Oh my God, ang dami. 100 million. 100 million mga kaibigan ang nabawi. Dito sa GHOST, no? GHOST students, mga kaibigan. Ito under the administration of Sara Duterte. O, kita niyo yan. Kung titingnan natin mga kaibigan, 100 million is a huge money. Napakalaking pera yan, pero nabawi ito. Nabawi ito ni Sani Angara. So nakita niyo mga kaibigan, diyan pa lang grabe na ang effort ni Sani Angara, ni DepEd Secretary Angara. Grabe na ang effort niya sa pagbawi diyan. Talagang maubos talaga ang energy niya sa paglilinis ng DepEd sa sobrang dami ng kalat, basura na iniwan ni Sara Duterte. Grabe mga kaibigan ang iniwan ni VP Sara Duterte na problema sa DepEd, no? Kaya eto guys, no, nakakatawa ang mga itong mga DDS na sila ay nagsasalita ng ganyan, no? Hindi nila nire-recall yung nangyari sa past administration, sa administrasyon ni Sara Duterte, no? So, ayan. Yan. Yan. Dali, ano ko lang. Ano ko lang to para hindi ako nahihirapan sa pagbabasa. Yan. So, isa pa guys, no? Ito pa. Yung, ito pa. Only, ito nga, yan, no? 2024, dali, nasaan ba yan? Ito pa. Sara left DepEd with 12 billion disallowances. Yan. 12.297 billion in suspension, disallowances, and charges which remain unsettled, no? Sa DepEd dyan. Ano pa? Meron pang mga unliquidated cash advances, 6.957 billion, DepEd pa rin. Meron pang 15.486 billion. Ito naman yung mga delayed, partial, non-implementation of various programs, activities, and projects. Ito pa. Yan. Ang sabi pa ng COA, dapat daw ibalik daw dapat ng DepEd ang 12.3 billion misuse budget, no? Under ito sa pamumuno ni Sara Duterte. So super mga kaibigan, ang daming iniwang kalat ni Sara Duterte. Tapos nandito pa yung zero accomplishments in its procurement of ICT equipments as of December 31, 2023. The Commission on Audit said in its report, no? So zero accomplishments in its procurement of ICT equipments. And according to COA's 2023 annual audit report on DepEd, the agency did not, take note